yung champion natin. Be champion. Ilang araw? 40 days. 40 days pong nanatili ang Panginoong Yesus nung nabuhay siya bago bumalik sa langit. Ano pong ginawa niya? Basahin natin sa Acts chapter, ito nabasa na natin to, nakalimutan niyo. Acts chapter 1 verse 3. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay. Siyang nagpakita sa kanila sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. At anong ginawa niya? Nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Now, bakit napaka-importante po na mabasa natin ito? Tinuruan niya po ang mga apostol. Okay? Bago po bumalik ang Panginoong Hesus sa langit, for 40 days, hindi naman buong 40 days, pero within the 40 days, tinuruan niya po ang mga apostol. Now, ano po yung tinuro ng Panginoon sa mga apostol? Sabi diyan, nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At alam niyo po ba ano yung mga bagay na yon? Kabilang po doon ay yung mga pagpapaliwanag sa kanila ng patungkol po sa mga katuparan na mga nasusulat na sa Old Testament tungkol sa Kanya. So yung tinuro po ng Panginoong Hesus sa mga apostol ay patungkol sa mga, yun nga, mga propesiya patungkol sa Kanya. Ipinaintindi yun ng Panginoon sa mga apostol. Kaya di ba matatandaan nyo si Pedro? Anong sabi ni Pedro? Sa Acts chapter 1 pa rin, tumayo siya. At anong sinabi ni Pedro? Dapat matupad yung sinabi sa mga awit. You see? Kung matatandaan niyo yun, sinabi ni Pedro. Kasi nga, tinuruan sila ng Panginoon patungkol sa Old Testament na yun ay nagtuturo kay Panginoong Jesus. And sabi po sa John 14:26, subalit, ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. So, within the 40 days, nagturo ang Panginoong Hesus sa mga apostol. At hindi lamang po iyon, nang bumalik na ang Panginoong Hesus sa langit, ano nangyayari? 'Di ba? Pentecostes, ano nangyari sa Pentecostes? Doon ay pinuspos sila ng banal na Espiritu. At ano ang pangako ng Panginoong Hesus sa kanila? Ang Espiritu Santo ang siyang, ano daw? Magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Nakikita nyo na po yun? So, ibig sabihin, ang mga turo ng mga apostol ay hindi po sarili nilang mga katuruan. Hindi po yun gawa-gawa ng mga apostol. Kundi, yun po ay salita ng Panginoon. Sa panahon nila, ito ay tinuturo nila sa pamagitan lamang ng pagsasalita kasi nga po wala pang mga naisulat. Ngunit, para naman sa atin ngayon, minarapat ng Panginoon na iyon ay maisulat kung kaya't meron na tayo ngayong Biblia. Ito po ay ang salita ng Panginoon. Kung gayon, ang isang tunay na iglesia ay nananatiling matibay saan? Yes, sabi diyan sa salita, sa turo ng mga apostol. Pero ngayon, naintindihan na natin na iyon ay ang salita ng Panginoon. That's the very first standard ng isang tunay na iglesia. Matibay silang nananatili sa salita ng Panginoon. Kaya nga, di ba, may memory verse tayo, 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito po ay salita ng Panginoon. So kung ang isang iglesia or isang organisasyon na nagsasabi, hindi na. Doon na tayo sa bago, yung mga sinulat ng mga tao. Kasi mas makaka-relate yung mga bata. Kapag yan ang sinasabi ng isang organisasyon o isang tao na kabilang na isang organisasyon, yan po ay patunay na sila ay hindi kabilang sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia
Ang katawan ng Panginoong Hesus nananatili sa kanyang salita. That's the very first standard. If you depart from the Word of God, no? Ibig sabihin nun, hindi tayo nananatili sa tunay na iglesia. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na sola scriptura. Sola. Ano yung sola? Soul. Tangi. Iisa. Iyon lamang. Scriptures alone. Sola scriptura. At hindi lang po yan. Tota scriptura. Anong tota? Lahat. Lahat ng sinasabi dito. Yun ang ating sinusunod at pinaniniwalaan. Yan po ang isang tunay na iglesia. No? They uphold the Word of God. Kaya kung papansinin niyo po ang New Testament, di ba? Sinong memorize ito, New Testament? Matthew, Mark, Luke, John, Revelation. Di ba? Ang New Testament po ay sulat po ng mga apostol at ng mga kasama nila sa pangasiwa at pagtataguyod po ng iglesia. Okay? Magkaroon tayo ng short review. Matthew, isinulat po ni Apostol Matthew. Mark, isinulat ni Mark na kasama ni Pedro at nakasama din ni Pablo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Luke, isinulat po ni Luke na kasama ni Pablo at saksi po siya sa halos lahat ng mga nangyari sa iglesia. Kaya nga po nasulat niya yung mga gawa, yung Acts. Yan po si Luke. No? And John. And 1st, 2nd, 3rd John. At Revelation, sinulat po ni Apostle John or John the Beloved. Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1-2 Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus, Philemon ay sinulat po ni Pablo, Apostol Pablo. Hebrews, bagaman ito po ay hindi talaga tiyak ang nagsulat, hindi pa talaga nalalaman kung sino, pero alam po natin ito ay kinasihan ng Panginoon. Yun po ay salita ng Panginoong Hesus. That's why meron po tayong Hebrews. James, sinulat po ni James na half-brother ng Panginoong Hesus. 1-2 Peter, sinulat po ni Apostol Pedro. Jude, sinulat po ng kapatid ni James. Sa makatuwid, half-brother din po ng Panginoong Hesus. So you see, bakit ko po yung sinabi sa inyo? Dahil, kung babasahin po natin yung verse 43 sa Acts chapter 2, sabi diyan, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Now, take note of that. Sa pamamagitan ng mga apostol. Bakit po napakahalaga nito? Dahil ang mga kababalaghan at tanda na nangyari sa pamamagitan ng mga apostol po ay pagpapakita na sila po ay mga apostol talaga ng Panginoon. Kasi meron din pong mga huwad. Okay? Kaya napakahalaga po na nangyari sa kanila yung mga tanda, mga milagro na nangyari sa kanila. Kasi yun po ay ang pagpapatunay na sila po ay sinugo ng Panginoon. Ibig sabihin, mula talaga sila sa Panginoon, nanggaling talaga sila sa Panginoon. At ang kanilang mga tinuturo at ginagawa ay mula po sa Diyos. Ito ay salita niya. Kaya sana naging malinaw na po kapag sinasabi nating nanatili sa katuruan ng mga apostol. Again, the New Testament was written almost by all mga apostol. Okay? Pero lagi nating tandaan, ito po ay ang salita ng Panginoon. Now, sinasabi ko po ito ngayon dahil marami pong nagsusulputan at nagsasabi na sila ay mga apostol. May narinig na po ba kayo na nagsabi siya daw ay apostol ng Panginoon? Wala na pong apostol. There were only 13. 13. Okay? 13 apostles. The 12 plus Pablo. At may mas matindi pa, no? May nagsasabi at naghahayag na sila daw ay si Jesus. Sayang wala si, no?
Di ba? May mga nagsasabi na sila si Jesus. Sila daw ang, Son of God. No? Napakahalaga nito dahil sabi ko nga po kanina, ang tunay na iglesia ay binubuo po ng mga taong totoong binuhay. Totoong may mga buhay na walang hanggan. At ano nga po ang buhay na walang hanggan? Ano ang buhay na walang hanggan? Ha? Ano ang buhay na walang hanggan? Ha? Ang buhay na walang hanggan ay makilala siya na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesus na kanyang sinugo. Baka iniisip nyo yung yung pag namatay ka na, buhay na walang yes, yes. Pero di ba kung matatanda nyo, sinabi din ni Kuya Jello nung nakaraan, ito yung buhay na walang hanggan. Na makilala natin ang tunay na Diyos at si Jesus. So even na nandito pa lamang tayo sa mundong ito, we have eternal life. May buhay tayo na walang hanggan. Why? Kasi nakilala natin ang tunay at nag-iisang Diyos at si Yesu Kristo. Lagi niyong tandaan yan. John 17:3. Kaya pag tinanong ka, anong buhay na walang hanggan? Yung eternity. Well, again, yes. Tama din po yun. Pero John 17:3, I think would be the exact description of eternal life. Bakit ko po yun sinasabi? Kasi nga po, ang pagkakakilala sa tunay na Diyos at Yesu Kristo, yun po ang batayan ng isang tao na kabilang sa tunay na iglesia. Sa makatuwid, mag-ingat po tayo sa mga taong nagsasabi na sila ay apostol o sila po si Jesus. Dahil sila po ay mga huwad. Hindi totoo. Ang tunay na iglesia, this is another standard, ang tunay na iglesia ay nakakakilala sa tunay na Diyos at tunay na Heso Kristo. Tandaan niyo po yan. Kapag ang isang iglesia, hindi nila kilala ang tunay na Diyos at tunay na Heso Kristo, yan ay isang huwad. That is a false church. Okay? Pangalawa, balik po tayo sa verse 42. Nananatili silang matibay saan sa pagsasama-sama. This is the second one. Ito po ay hindi lamang nangangahulugang literal na magkasama. Tulad natin, tayo po yung magkakasama ngayon. Pero hindi lang po iyan patungkol sa pagkakasama-sama natin. Bagkus, ito po ay pagpapakita ng pagiging isa ng bawat miyembro ng iglesia. Listen, ito po ay patungkol sa pagiging isa ng bawat miyembro ng iglesia. Kaya kung atin pong mababasa sa 1 Corinthians 12:12, sabi dan, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan. Gayon din si Kristo. Di ba? I have two hands, the left and the right. Hold them up high. Di ba? Ano ba yung sunod nun? I have two feet. I have two eyes. Di ba? Pero, iisa. Ganon din po ang iglesia. Ganon din po ang tunay na iglesia. Kaya po, di ba, inahilin tulad po ni Apostol Pablo ang iglesia sa isang katawan. At yun ang dapat nating maintindihan. Ang tunay na iglesia ay iisang katawan lamang ng Panginoong Hesus. Tayo man ay iba't iba, tayo man ay may iba't ibang age, tayo man po ay galing sa iba't ibang bansa, pero tayo po ay iisa kay Kristo. Yung kanina, mga napanood nyo po, sila po ay taga Cambodia, pero tayo ay iisa sa kanila.
You see? At mas maintindihan po natin kung paano makikita sa atin na tayo, ang iglesia ay na kay Kristo sa John 13:34, 34 to 35. Sabi diyan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito yung magiging pruweba sa lahat ng mga tao na tayo ay kay Kristo. Ibig sabihin na tayo ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo. Kung tayo po ay nagmamahalan. Ang pagsasama-sama natin ay ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Hindi po yung nakikita lang tayo and that's it. Hindi po. Ito ang standard na makikita sa nag-iisa at tunay na iglesia. Ang pagmamahalan sa isa't isa. At alam ko po na lagi na natin yan naririnig. Di ba? Love one another. Love your brothers. Love your sisters. Pero nauunawaan ba talaga natin anong ibig sabihin ng pagmamahalan sa isa't isa? Di ba? Now, para mas maunawaan po natin, basahin po natin yung Acts chapter 2, verse 44 to 45. Sabi diyan, verse 44 to 45, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. O, alam nyo na. Paano magmahalan? Siguro may isip nyo, benta ko yung bahay ko, bigay ko yung pera sa bawat miyembro ng iglesia. No. Hindi po iyon ang ibig sabihin ng verse 44 to 45. Kung mapapansin po natin sa verse 44, sabi diyan, ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Now, wag po nating isipin again na ibebenta na natin, tapos ipamamahagi. Well, pwedeng mangyari yon. Okay? Pwedeng mangyari yon. Pero dapat nating maintindihan na ang ibig sabihin po nito ay kung ano ang pagmamay-ari ng isa ay hindi niya na iniisip na ito'y sa kanya lamang. Bagkus, ito ay pagmamay-ari na din ng bawat kapatid. At lahat sila ay makikinabang dito. Kung kaya't sa verse 45, sabi dyan, no? Verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Makikita natin dito na sa tuwing may nangangailangan na kapatid, ay handa silang ibigay o ibenta ang kung ano ang meron sila upang maitulong ito sa mga kapatid na nagkukulang. Hindi po ito yung one time na binenta nila lahat tas nag-sharing sila. Hindi. Ang sinasabi po diyan is parang ano siya, sa English pa, parang present tense. Ibig sabihin, nangyayari. Kung kailan man siya pwedeng mangyari. For example, ngayon, may nangangailangan sa atin. Oh, kailangan mo? O sige, hingi ka kay Tita Bing. Hindi ganon. No? Kumbaga, ready silang lahat na ibigay kung ano man yung tulong na pwede nilang maibigay. Sa unang tingin, maaring ang masabi natin na matututunan natin dito ay pagiging mapagbigay. No? Pwede nating sabihin na ito ay patungkol sa pagiging generous or mapagbigay. Yes, tama po yun. Pero sa tingin ko po, ito ay higit pa sa pagiging mapagbigay. Ito ay pagpapakita at paglalarawan ng ng isang pamilya.
Itong nakita niyo po sa verse 44 at 45, paglalarawan po yan ng isang pamilya. Kung ano ang meron ako, sa'yo rin yun. Kung ano ang meron ka, sa akin din iyon. At mababasa natin, ganito din po nilarawan ng Panginoong Hesus ang pagiging isa niya sa Ama. Basahin po natin sa John 16:15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang mga bagay na nasa Ama ay sa akin. At ang mga bagay na nasa Ama ay ipinahayag din sa atin. You see, yun yung example ng pagiging isa. Kaya po, kilala na natin ang Ama. Kilala na natin ang totoong Diyos at ang totoong Hesukristo. Why? Kasi tayo ay iisa na sa Kanya. Kung ano ang meron siya, kung ano ang nasa Kanya, nasa sa atin na din. Kaya pati ang karunungan at kaunawaan ng mga bagay ay ipinapahayag sa atin. Kasi pagpapakita noon na tayo nga ay iisa na sa Kanya. You see? Kaya you will really know the true God and the true Jesus Christ. Kung ikaw talaga ay iisa sa Kanya. Now, gaya ng nabasa natin sa verse 44 at 45, nakita natin iyon sa pamagitan ng pagbabahabahagi nila sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Ngunit, huwag po nating isipin na ganito lamang napapakita ang pagiging magkapamilya. Hindi lamang po yan sa pag-share ng kung ano ang meron tayo. Sino dito yung pati ba toothbrush sinishare nyo sa kapatid nyo? Hindi naman siguro, no? Mga damit siguro, sinishare ninyo. Di ba, you see? Kung anong meron siya, sa'yo din yun. Pwede mong suot yan. Di ba? Yung mga pinaglumaan ng mga kuya ate, napupunta sa bunso. Di ba? Nakita niyo po yun? Walang hesitation. Di ba? Oh, kailangan mo na to. Sige, ganito. Kasi iisa sila eh. And yun sana ang nakikita din sa bawat isa sa atin. Na mawala na po yung division, mawala na yung restriction natin. Na, di ba, medyo minsan nahirapan pa tayong magbigay or tumulong or kung ano pa man. Pero di ba nakita natin sa unang batch ng iglesia, anong ginawa nila? Kung anong meron sila, binenta nila, or kung anong meron sila, binibigay nila. Without any hesitation. Grabe yung pagdi-describe, no? Ano yung sinabi dyan? Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at kayamanan. At anong ginawa nila? Ipinamahagi sa lahat. Bakit? Kasi alam nila na sila ay iisa kay Kristo. And yun din ang magagawa natin sa pamilya natin.